Okay? And we are Ito pala recording. nagkainitan kayo. Good evening, everyone. Ate, nag-good evening ako. Hindi ako pinag-send. Ate, good evening. Kaya ako hindi ako pinag-send. Hello, sorry Good po. I-mute si Eloy. Diyan lang. Sorry po, eto po. Anyway, good evening, everyone. And happy Friday. Sana happy ang mga Welcome to my Friday. vlog. Okay, so today ako po ang naatasan mag-present ng chapters 14 and 15 for our book club. Yes. So naglag ako, hindi ko na natuloy yan. So the book that we're currently reading is Atomic Habits by James Clear. Basically, we're trying to explore how habits can lead to extraordinary results. And that includes your habit building, changing a perspective, so on and so forth. So let's proceed. Before talking about chapters 14 and 15, gusto ko lang balikan yung 12 and 13. Key takeaways lang. So, since bago si Chan, FYI lang siya, nag-12 and 13 kami last week. And ito yung mga key takeaways ko from the chapters and the discussion last week. So for chapter 12, sabi daw, create an environment where doing the right thing is as easy as possible. And friction is high, habits are difficult. Friction is low, habits are easy. So, ang sinasabi lang dito is, kapag mas madali mong nagagawa yung task, mas madali mong nabubuo yung habit na yun. If it's a tedious task or task siya na mahirap gawin for you personally, mahirapan ka mabuo yung habit around it. Kasi the fact na nahihirapan kang i-accomplish it or gawin yung task na yun is already a hindrance for you to build the habit. So, priming your environment basically talks about is what is talked about in chapter 12. So, making sure na yung environment mo is also parang encouraging you to build the habit that you're trying to form. For chapter 13 naman, how to stop procrastinating. So, yung 2-minute rule. Medyo, nung binasa ko kasi siya ulit bago ako naggawa ng 14 and 15. Tapos, na-realize ko na I've been doing the 2-minute rule pala before, and even itong past few weeks, nang hindi ko alam na, ito na pala talaga yung 2-minute rule. So, yun yung simplifying habits to make it possible to start. Feeling ko ang best example ko dito is yung kwento sa akin ni Kuya Earl, na nung nag-start siya i-build yung habit of working out, kahit hindi niya feel, magsusuot siya na workout clothes niya. Para lang ma-prime niya yung environment niya na I should be working out. I should start the habit of working out at this period or within the day. And at the same time, it's just a 2-minute task. Papalit ka lang, suotin mo lang yung workout clothes mo, tapos okay ka na. So, yung 2-minute rule na yon, ibig sabihin, parang you take baby steps or small steps towards your goal. So, it doesn't have to be na, uy, gusto kong pumayat. Diet ka na bukas, 24 hours na intermittent fasting, wala lang kain yung ganun. Small steps, baby steps, until you get the hang of doing the task and building it as a habit. So, yung isa, standardize before you optimize. So, you can't improve on a habit that doesn't exist. Alam mo daw, period yan. Nagkamali ako, naging kama. Huwag nyo na lang pansinin. Ayoko na tuloy siyang i-explain kasi may typo ako. Pero ang pinaka-point lang nun, ang pinaka-point lang naman nun is you have to make sure na nasisimulan mo na yung goals mo, yung tasks mo, or nakakapag-build ka na ng habit. Kasi parang, as people daw, we tend to parang seek for the highest possible option na pwede for us. So, kunyari, gusto nating pumaya. So, gusto natin mag-gym. Pero gusto natin sa Anytime Fitness kasi yun yung pinakamagandang facility sa Philippines ngayon. Yun yung may 24 hours support, blah, blah, blah. Pero, yung budget niya to maintain
a membership sa Anytime Fitness ay hindi pasok sa budget mo or sa allotted mong money for a monthly membership sa gym. So, dahil doon, nagkakaroon ka na agad ng struggle na, hala, hindi ako makakapagpapayat kasi hindi ako makakapag-gym sa Anytime Fitness. Yung ganon. So, before you think about making your habit parang bigger or grander than what you really want, start small. Kung ano yung kaya mo, kung ano yung pasok sa budget mo, kung ano yung kaya ng time mo, kung ano yung kaya ng effort mo, kung ano yung kaya mo today. As long as you're starting, yun yung isa sa parang principles or foundations mo for habit build. Ayun po. So, chapter 14, how to make good habits inevitable and bad habits impossible. Type O na naman yun. May habits yan dapat. Ayoko na ulit. So, may 4 things lang na napulot ko. Pero, mamaya tatanungin ko kayo kung ano napulot nyo. Pero, I have 4 things na na-encounter dun sa chapter. One is commitment device, which is, yung naging example dun sa book is, parang parang pinalock out niya sa helper niya yung lahat ng damit niya. Para wala siyang choice, di siya makakalabas. Tapos, kailangan na lang niyang gawin yung task niya. Kailangan niyang tapusin. So, that is one way of showing that you're committed to achieving your goal or completing your task by physically being unable to do other things and parang persevering to finish it. Pero at the same time, yung commitment device requires a lot of willpower. Dapat strong ka, dapat kaya mo sarili mo yung pag magko-cold turkey ka sa bisyo or sa bad habit na ayaw mo na talagang ituloy, di ba? Malaking or strong na willpower yung kailangan ng person na yon to be able to say na one day, ayoko na, stop na ako. Yung hindi niya unti-unti. So that's commitment device. And then the other one is one-time decisions. So strategic one-time choices that will deliver increasing returns over time. So yung mga naging example sa book doon is parang, kunyari, you want to have parang a better sleeping pattern, or parang gusto mo makatulog na maaga, or gusto mo na maging early riser. So if you want those goals, dapat mag-start ka by investing on a good mattress. Kasi tulog ka ng mahimbing at maayos kapag maganda yung hinihigaan mo. Or kaya gusto mo mag-exercise pero yung environment mo ay hindi fit for exercising. Sabi niya doon, siguro pang mayaman yun. Pero switching to a good or a better neighborhood or an area wherein you can do your goals or your habits is really a plus. So, yung mga one-time decisions na yon, on the onset, costly siya. Malaki yung impact niya financially, psychologically, mentally, whatever. Pero most of the time, yung mga one-time decisions na yon, malaki yung financial impact. Pero at the same time, makikita mo yung return ng investment na yon over time. Kasi makikita mo na by buying a good mattress, you'd be able to sleep better. So, hindi masama yung pakiramdam mo pagising, walang sakit ng katawan, mas nakakatulog ka ng maayos, mas mahimbing ang tulog mo, so masaya ka pag nagigising ka. So, yung costly na investment mo sa simula, may maganda namang return over time when you do that one-time decision. So, pangatlo po is technology utilization. So, sabi dito, technology utilization frees up your time and energy to pour into the next stage of growth. So, nung binabasa ko yung part na to ng chapter, naalala ko lang si Nikki Wilson. Hindi ko alam kung familiar kayo doon, pero isa yun sa mga clients natin na bongga sa VCPH. Panalo sa Pure Gold Always na. Pero wala na po siya, namayapa na po siya. Nakasumakabilang buhay na po. Bahay lang. Pero si Nikki kasi, binilan niya yung BA niya ng libro. Ang title is How to Buy Back Your Time. So parang ang pinaka-purpose lang ng libro na yon is explaining
na before, yung mga tasks na for you ay menial, okay lamang gawin to, ganyan-ganyan. Eventually, ay nagiging laborious, lalo na if you're looking to expanding yourself or growing yourself. So, let's say, doon sa ginawa ni Nikki, kasi ang pinaka-point niya kaya binigay niya yan kay VA, is gusto niya makita yung importance si VA sa life ni client. Na by doing yung mga parang tingin mo menial task, pag-ayos ng calendar, pag-check ng mga appointments, pagtawag sa doktor, pag-check ng dance schedule ng anak niya. Maliliit siyang tasks, yes. Pero kasi, for a person who's trying to grow or trying to improve, parang ina-expand niya yung sarili niya. Yung mga menial tasks na yun minsan, yung nagiging blocker mo or nagiging hadlang mo to eventually grow or achieve your goals or your potential. So, when it comes to habit building, sinasabi dito na parang yung mga bagay na usually ikaw yung gumagawa, pwede mo na siyang iasa sa technology. So, let's say yung pagbabayad ng bills. 'Di ba? Monthly siya. Meron siya specific deadline or timeline kung kailan mo dapat bayaran yung bills mo. Same goes with your sweldo. May specific timeline yung pagpasok ng sweldo mo. So, ano naman at i-automate mo or gawin mong scheduled na yung bills payment mo. Para one, hindi mo na siya wino-worry monthly. Uy, nagbayad na ba ako ng kuryente? Uy, nagbayad na ba ako ng tubig? Uy, bayad na ba ang internet? Number two, it would free up your mental space. Na instead na inaalala mo yung mga bagay na yun, hindi mo na siya iisipin. And eventually, iba na yung pwede mong gawin to help yourself improve and grow. So, yun yung parang pinaka-point ng technology utilization. So, may mga part daw tayo ng daily tasks natin na pwede natin ng iasa or ipasa sa technology para we can focus on improving ourselves or focus on the next stage of our growth. Yun. So, ultimately, if we do yung commitment device, yung one-time decision, and yung technology utilization, eventually, we'll get to automate our habits. So, kasi diba yung brain natin ay parang wired na, parang may routine siya. Pagising mo na umaga, gagawin mo, iihi ka, jujabs ka, magtitimpla ka ng kape, inom ka ng kape, tutulala ka, mag-cellphone ka, mag-work ka. Kapag ginagawa mo siya araw-araw, eventually, nagiging pattern na siya, neural pathway na siya ng utak mo na alam niya na pagising mo, ito yung magagawin mo. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. And yun yung sinasabi sa chapter 14 na when it comes to habit, ang goal din natin is to automate yung mga habits or yung mga behavior na gusto nating makuha. Kasi automation can lock in future behavior rather than relying on willpower in the moment. So sabi ko sa inyo kanina, diba, yung commitment device, it requires willpower. Same goes with one-time decisions. Willpower siya kasi gagastos ka or you'll do something big that can be a sacrifice to you financially, mentally, spiritually, or whatever. Pero all of these things require willpower. Pero kasi kapag nagawa mo yung tatlo, you'd be able to automate your habits. And eventually, magiging part na siya ng routine ng brain mo. Hindi na siya mahirap, hindi mo na kailangan ng excessive force or external force to be able to finish a task or to be able to do that type of behavior. Kasi kumbaga na-automate mo na siya sa brain mo na gagawin mo siya. Yon. So, yun po ang chapter 14. Ang gusto ko lang po magtanungin sa inyong lahat ay pahingi po ng 3 daily habits nyo. And i-identify nyo if it gives a positive, a neutral, or a negative impact sa life nyo. Let's see kung paano natin ma-apply yung commitment device, one-time decisions, and technology utilization sa daily tasks natin. Let's go, Joel na naka-shades. Bakit ka naka-shades?
Uy, wag niyong bigyan naman ng barya si Joel. Grabe na. Bigla okay ako. Tatlong habits. Nagsisipilyo. Pwede yan. Nagsisipilyo ka ba? Ligo ka ba? Breakfast ka ba? May meditate ka ba? 3 habits. Mm-mm. Hindi kailangan big Talagang yung daily mong ginagawa. Daily tasks mo. Siguro yung pagbangon sa umaga at dyan. Okay? Kasi pag bumangon ako sa umaga, tama ka. Either iihi ako nun or iinom ng tubig. Dalawa lang lagi option ko. And since nasa labas andito nasa salas yung working station ko, hindi na ako nabalik sa kama. So, fold ko lang yun. Inom ako. So, siguro isa yun sa mga habit na hindi ko alam na nabuo na. Pero nagbibigay yun ng positive Impact. Paano ba yun? Counted ba yun? At least 3 daily habits. Neutral. Ano bang neutral ko ginaya? So, pag sinabi neutral, neither positive. Okay lang, be. Kahit puro positive. Okay lang din kahit puro negative. Okay lang. Siguro yung, may negative din, Ate Jan. Pag TikTok, negative yun. Kasi kahit anong sabihin ko na 10 minutes break, nagiging 30 minutes yun eh. Sure yun eh, 100%. TikTok, nagiging 30 minutes yun. And so far, hindi ko pa alam paano siya mako-combat. Pero may mga ginawa na ako. Nag-install ako ng ibang games, Game of the Generals, chess, other than MN. Na parang after ko siya laruin, parang pagod na yung utak ko mag-isip. Tapos hindi na uli ako mag-i-scroll. Or ma-frustrate na ako, natalo. Back to work na ako. So yun yung ginawa ko. Pero right now, negative impact pa rin siya. Pero nagbuboost ng dopamine sa akin yung pag-scroll. So, nag-isip ako na ways paano siya work. Tapos last habit. Pwede ko na siguro gawing habit yung exercise, yung push-up pa isa-isa. Kasi nag-standardize ako. Di pa ako nag-optimize. So, neutral pa lang siya. Wala pa siya effect. Ang laki pa rin ng tiyan ko. So, ano pa na siya. Neutral pa. Nag-standardize lang ako para maging, eventually makapag-optimize na ako. Yun lang po for me. Thank you po. Thank you po. Sino po next? Pengi po 3 daily habits niya. Sige naman na, please. Please naman. Ako Ako na parang tapos na. Ay! Sige. Go! Joke lang. Magkaguma Ginagawa ko yun. Habit Sige, number 1 ano? is, ako muna kasi yung ginagawa ko kay Brian. Delayed, sorry. Go. Number 1, yung fasting. Parang neutral lang. Parang natural na sa akin. Positive yun, hindi neutral. O di Mali positive. ka pala, te. Mali ka pala, te. Yung neutral Tapos, is neither negative nor positive impact to your life. In terms of impact, okay, positive yun. Lahat sila positive. Okay lang. Okay. Pwede lahat naman. sila positive. Pangalawang habit ko is exercise. Yan talaga sobrang positive kasi happy hormones after. Saka daily na yan. Tapos, yung isang habit is walang sugar. Walang sugar sa sa coffee, sa lahat. So, hindi na ako nag-ano Ay, ng sugar. Kasama na drinks doon yung yun. soda. So, hindi ako laging gutom. Saka nasanay na ako. So, ayun. I think yun yung mga 3 solid habits na talaga na-establish ko na so far. Thank you, ate. Let's go, Ate Pepper. Short but sweet. Short but sweet. I love it. Ayun, 3 habits. Actually, yung isa hindi siya daily pero yung yoga class, naging habit ko na yung magpa-practice muna ako personal to set my intention into, ang tawag dito, mapainit ko rin yung katawan ko before magturo. So, parang hindi nakaklaro yung utak ko, hindi ako ready magturo kapag hindi ako nag-practice ng sarili ko. So, ayun. So, it's one of the habits na na-create ko for the past months. Tapos, yung isa,
wala nung lumipat kami sa apartment namin, other than cleaning, yung habit, yung pagwawalis, konting may matapakan ako, nagwawalis ako. So, I think it's positive. Gusto ko yung habit na yun, ate. Paano ba i-transfer yan? Basta may ma-feel ako na gustong-gusto ng pa ako na malinis, makinis, ganyan. Yung wala ako natatapakan, ganun. Kaya, lagi ako nagwawalis kapag nararamdaman ko meron akong maligasgas, malagkit, ganyan, or basta ganun. So, ayun. I think it's positive kasi very clean yung bahay. Pero hindi pa ako tapos. Parang ang dami-dami ko nga ayusin. Ayun. And then, yung ML po, pag wala na nag-ML ako noong 2021, parang pagdating ng alas 9, feeling ng utak ko, kailangan kong mag-ML muna. Ayun, nadidelete. It's ML time! I know, right? Tapos, sa Alorica before ako BCPH, parang hindi ako nag-a-accept ng meetings ng 9 p.m. 11 p.m. yung meetings ko. Kasi 9 p.m. to 11. Boba times. Oo. So, ayun. I think that's negative. Kasi ang daming time na nasasayang. And, hopefully, mabawasan ko siya in the next weeks. Pero medyo bawas na nga siya ngayon eh. Ayun, yun lang. Thank you, ate. Good job, team. Kuya Earl. Alam, hindi ko nakakihintay. Utosan ko na Sa lang kayo. akin, positive yung Duolingo sa umaga. Gusto ko din ng Duolingo sa umaga. Di ba kasi pagkagising ko, nagdo-Duolingo ko sa umaga. Parang yun lang rin yung pang shit ko ng mood. Tapos magbabasa ng something. Usually libro o kaya yung mga quotes. Parang panset lang nung utak mo na okay, mag-work na ako. Next is magkakape ako. So, depende siguro kung anong school of thought yung pinaniniwalaan mo about caffeine. Kung positive siya or negative. So, sa akin, neutral na lang. Pero sa akin, Para safe important, tayo. pag nagkape ako, parang alam na ng utak ko na okay, work na. Ganun. Okay. Kasi, sa meron din tong kinalaman doon sa mga previous chapters na nag-start ako mag-build ng habit. Yung kailangan mo ng parang sequence para makapag-build ka ng habit, di ba? So, kasi ang ginagawa ko, di nakapagtimbang na ako. Nakapag skincare na ako sa umaga. Mag-iinit na ako ng kape, magbubuhay na ako ng laptop. Timpla ko ng work na ako nun. Okay. Ganon ako since last year. So, kapag nagkape ako, parang alam na nung utak ko na work na. Paano So, pag nagkape ka sa weekend? Usually, nag-work din ako, nag-check rin ako ng emails ko pag weekend. Okay. Sige. So, parang same. Although, hindi talaga siya work kapag weekend. Although, depende. Minsan may tinatrabaho din ako ng weekend. Pero yun, parang ang point, pag nagkape na ako, game na. Tapos, workout. Ayan, yung pag-workout, positive. So, nag-lose na po ako ng 12 kilos since last year. Yay! Since dating na ako sa UK. At nag-gain ako ng muscles. So, yun yung happy naman ako. Paano mo nalaman na nag-gain ka ng muscles? Nakakita mo sa Di ba timbangan? may weighing scale ako dyan yung Smart Fit. Akala ko Tsaka parang body fat. mapapansin mo sa katawan mo, pumapayat ka, pero yung weight mo hindi bumababa. Ayun, yung kung wala kang yung smart scale, yun yung pinaka-basis mo. Pag pumapayat ka, alam mong lumuluwag yung damit mo, lumuluwag yung relo mo, pero mabigat ka pa din. Ibig sabihin, nagiging Muscle na yan. Okay. So, dito kasi, yung ginagamit ko is kompleto siya. Nung analytics, pati yung water weight mo, yung protein mo Talino sa naman ang katawan. weighing scale mo. Akin kilo-kilo lang, hindi na siya. So, yun yung ginagamit ko din. Doon ako nag-leverage sa technology sa part na yon. Let's go! Technology rin yung Duolingo, and if you think about it, 2-minute rule ang Duolingo. Kasi to keep your streak, kailangan mo lang ng isang laro.
True. Totoo. Session. Ay, So, yun lang. Thank you, thank Jana. you, Kuya. Ikaw, Chani. 3 habits. Daily habits. Ako And po, can you ano, identify ano yung first impact? po is yung fasting. Parang 2 weeks na po ako since nung nag-fasting ako. Tapos, hindi ko na malayan. Chan! Grabe naman ang BCTHIF Club. Pero dati pa po nagpa-fasting na ako, pero nag-stop siya nung Okay, nagtrabaho. so nagbabalik ka na sa fasting. So, positive naman yung effect niya. May Nakakatuwa. negative impact lang din kasi Gutom ka. na-experience ko na yung side effect ulit. Yung nagda-diarrhea kapag nag-break ka ng fast. Ganun. Ah, Pero normal lang naman daw. yun. hindi ko na-experience Sa- yan. Pero diba, Pero kanya-kanya kasi. Pero hindi ka naman nag-acid reflux, Chan. Hindi naman. Kailangan lang daw dahan-dahan ka lang mag-eat. ang taray. Para hindi ka mag-reflux sa habang tulog ka, high fiber diet ka sa dinner. Yung last meal mo of the day. Tapos, habit ko na rin po ngayon yung mag-track ng expenses ko. So, medyo nababawasan na yung paggastos ko. Every time may lumalabas at pumapasok na pera, nire-record ko doon sa app. So, nakikita ko na yung kung magastos ba ako as a person. Ang taray. Nakakatuwa. Tapos nare-realize ko rin na medyo malapit na ako sa mga yearly goals ko. Yan. Oo. Nung January. Ayan. Tapos, naging habit ko na rin dahil in-impose siya ni Grant. Although in-impose din naman ng DC. Pero kay Grant ko Okay. na mag-start report ako lagi. Tapos, while ginagawa ko yung mga task, pinapa-scratch niya sa akin yung nagawa ko. So, parang send lang ako ng Slack message. Tapos, pinapa-edit niya yung Tapos, naging habit ko na rin po na nako-complete ko lahat ng task ko sa kanya. Ayan. For VC na rin. Let's go. Ayun. So, Ganda. thank you, Chani. Alam mo, Joel, fasting ka na rin. Pero mo, nag-fasting na si Chan. It's time. Kasi nag-exercise ka na. Pero hindi kita may pressure. Kasi dapat on your own timeline. On your own free will. Kasi meron ka nun, gamitin mo yun. Ano ako, Ate Jana? Mag-exercise ako, pero kakain pa rin ako ng kakain. It's okay. Kung saan It's ka ano, importante. It's my way of life. I will be It's fat okay. and thin all at the same time. Parang ang weird, no? Ang laki ng tiyan mo, pero ang payat ng braso mo. Butete, ganon. Naman kayo kay Joel. Butete vibes. So magpapalit na ako ng name, hindi na ako si Bino Butete na ako. Pero ayun, tinanong ko yun kung ano yung daily habits nyo. Kasi kung mapapansin nyo doon sa mga binanggit nyo, nakikita nyo na may mga certain habits kayo na it's a commitment device. Kaya nabuo yung habit na yon. Or yun nga, the use of technology to help you build that habit. Or a one-time decision. Mga one-time decision katulad ni Chani na hindi na gumagastos. Uy, financial impact yun, Chan. Ang tari na habit mo. Pa-share. Gusto ko din ma-imbibe yung habit ni Ate Pepper na magwalis. Kasi namin balahibo sa sahig. So sana ma-absorb ko yung habit mo na yun, ate. Kasi ang aligas-gas ng sahig namin, huwag kang pupunta sa bahay namin, mababad trip ka. Magwawalis ako. Okay, pagdating, Actually, May dapat nakuha akong i-invite walis kay mo Kuya siya Earl. para magwalis ka dyan. may nakuha ko walis kay Kuya Earl. Maganda yun, ate. Pagdating mo dito, ibibigay ko sa'yo. Ate, let's do this. Ganon. Let's walis. Ganon. And anyway, proceed tayo sa chapter 15. So, quick lang to kasi gusto ko rin malaman yung insights niyo for 15. Kasi, ito yung sabi, yung kaya ako napachat kanina. Kasi di ba nagtatanong si Ate Eloy last week. Wala ka kasi dun, Chan. Pero kasi, bigyan lang kita ng context.
nag-quit na kasi ako mag-smoke or mag-vape. Last week ata? Last week ba yun? I'm consistent. So, nag-quit na po ako mag-vape last week. Tapos pinag-uusapan namin dyan, dun sa book club, yung pag-quit ko, ganyan-ganyan. Tapos ang tanong ni Ate Eloy, matatalino tayong tao, pero bakit natin to ginagawa? Matatalino tayong tao, pero bakit ginagawa natin yung mga bad habits? Tapos nung binasa ko yung chapter 15, doon nagkaroon ng spark yung, it makes sense! Ito yung tinatanong ni Ate Eloy last week sa book club. So, hindi ko siya na-highlight dito in particular. Pero basically kasi, hanapin ko na lang kasi gusto ko verbatim. Dun sa tanong ni Ate Eloy na alam naman nating bad yung habit na yon, pero why do we keep on doing it? Ang sabi ni James Clear, iba-iba kasi daw yung, may common wiring kasi yung brain natin. So, before, noong time ng wala pang modern society, ang kailangan, parang ang wiring lang ng brain natin is to survive. So, where to get food, saan tayo matutulog, shelter, and kung may kalaban ba tayo na kailangan nating labanan para protektahan yung sarili natin. Basically, ang wiring ng utak natin is to survive para sa present day na yon. Kumbaga, yung lahat ng decisions natin revolves around what's happening right now. So, hindi tayo na-train or hindi tayo na-wire to think about the future. We all, ancient times to wala pa modern society. We were wired to think about ourselves in the present. So, yun siya. And syempre, when we think about ourselves in the present, immediate din yung satisfaction or yung reward na nakukuha natin. So sabi ni James Clear, once you understand how the brain prioritizes rewards, the answers become clear. The consequences of bad habits are delayed, while the rewards are immediate. So yung consequences of smoking, not eating healthy, pagpupuyat, sugal, anumang bad habit na meron kayo, yung consequences niya ay down the line pa. Like days, weeks, years, diba? Even. Yung consequences ng ginagawa mong yun. Pero yung quick hit of satisfaction, marireceive mo siya on the onset na gawin mo yung habit na yun. So that is one reason why people are still hooked with doing bad habits even though they are well aware na it's bad. Kasi meron tayong hinahanap natin yung satisfaction na nakukuha natin agad yung reward. Nakukuha natin agad yung hit na, naramdaman ko na yung ginawa ko. I'm happy because of it. So inuulit natin hanggang sa eventually nagiging habit siya. So yun siya. 4 things lang po na tumatak sa akin is what is rewarded is repeated, what is punished is avoided. Tapos yun nga, we prioritize immediate satisfaction because the human brain evolved to prioritize immediate rewards over delayed rewards. So sanay tayo na immediate yung rewards and mas inuulit natin yung behavior kapag immediate natin nakukuha yung rewards. Short-term rewards for long-term goals. Ito na yung parang nandun ako sa part ng chapter na binabasa ko siya na parang, okay, so justified ba na sabihin na wala yung tao lang ako, ganito talaga yung wiring na utak ko. So okay lang ba na gumagawa ako ng bad habits? Kasi ito na yung wiring ng brain ko, ganyan-ganyan. Pero nung binasa ko yung chapter, sabi nga niya, it is possible to train ourselves to delay gratification. Pero you need to work with the grain of human nature, not against it. So, kaya daw tayo nahihirapan sa mga habits, mga good habits na gusto nating i-build. Is because one, it might be against your identity. Kung ano ka talaga. Ganon. Kaya nga, di ba parang doon sa previous chapters, napag-usapan din yung identity mo.
na when you're building a habit or a good habit, you have to picture na ikaw na yon, na a part na siya na identity mo. Hindi ka pa lang papunta doon, ikaw na talaga yon, nagagawin mo siya, ginagawa mo siya. Kasi magkakaroon pa rin ng conflict sa utak mo na pwede ka pa rin sabihan ng utak mo na niloloko mo lang yung sarili mo, di ka naman talaga ganyan. Yung ganon, yung may mga internal struggles, may mga intrusive thoughts. And unfortunately, nananalo yung intrusive thoughts. Intrusive thoughts. Yung mga intrusive thoughts ko minsan nananalo. Pero sana, tantanan na nila ako. So, yun nga, sabi. Intrusive thoughts mo na napak. True. Yun nga, we can train ourselves now to practice and appreciate delayed gratification. And the best way to do this is to add a little bit of immediate pleasure to habits that pay off in the long run. So yun yung short-term rewards for long-term goals. So let's say, for example, ako na lang po. Isa sa dahilan kaya ako nagbabadminton, nagpiping-pong, saka nag-IF, kasi gusto kong mas maging healthy. So, ang short-term reward ko for that long-term goal, for me to be healthier, ang short-term reward ko is, hindi ako bibili ng damit hanggat I'm not down in one size. Pero pag bumili ako ng damit, yun yung pinakamaganda, yun yung pinakamahal, mag-haul ako, ganun. Kasi shoppingera ako as a person. Gina-justify ko lang yung mag-shopping ko. Ganon. And parang sa akin, parang for the longest time, kasi parang since January hanggang ngayon, wala talaga akong Shopee orders kasi lumipat kami ng bahay. Tapos sinasadya kong hindi update yung address ng Shopee namin. Para every time na gusto ko mag-Shopee, tatama rin ako kasi wala nga address. Hindi ko memorize sa address namin. So parang dahil doon sa mga little steps na yun, I'm gearing towards my goal. Tapos isa pa sa mga short-term reward ko is sabi ko kapag naging consistent pa kami ni Jella every week mag-badminton, mag-i-invest na kami sa mas magandang raketa. Ay, kaya pala dinadaan mo sa akin. Grabe yung 5,000 raketa sa Decathlon. Kunti lang naman yun, Jen. Gusto ko ng mas magandang raketa. Gusto ko nga yung raketa ni Enzo. Alam mo kung di ko kayo tropa, pinitik ko na yun. Pinitik ko na Parang yun. 900 yung code niya. 900, 5,000. Parang 500 lang yung Agaw mo na yan, Eloy. Ang pinalo mo kasi ate, para abot hanggang Mars yung bola. Parang hindi makakabalik yung bola. Ang lakas. Parang magiging shooting star yung shuttle cup. Sabi ko, kapag May naging apoy. consistent kami ni Jel sa badminton, ang reward namin is a better version of the rackets that we have right now. So, ayun. Yun yung mga short-term goals ko or short-term rewards ko for myself that leads to my long-term goals to be healthier as a person. Yeah. So, incentives can start a habit. Identity sustains a habit. So, it's nice for you, syempre, to get that quick hit. Yung immediate satisfaction. Para lang mapagbigyan mo yung brain mo, yung katawan mo. Pero at the same time, hindi siya yung makakasustain ng habit mo. You still need to realize and remember na yung habit na binibuild mo should be already part of your identity. Para wala kang internal conflict. Para wala kang masyadong intrusive. So the more May habit problema kaya becomes kasi part yung of your bigyan. life, the less Pag you need outside pinatugtog lalo kang iiyak. Ayan. Ayun lang po. Meron po ba kayong key takeaways for chapter 15? Let's go, Sorry Ate po. Eloy. Ako lang may gusto na ako share as a group. This is very important and I want us to be parang shared practice sa group na to. Kasi yung reward, hindi naman pwede na laging yung monetary or material things. But what I find, lalo na sa isang social circle is, yung social recognition is minsan hindi matatawaran. Kasi we're always longing for that social, yung social aspect na parang sense of belongingness. So just the social recognition na parang in a way
tinataas natin sa pedestal yung mga tao talaga na nakakapag-commit sa habits nila or we acknowledge their achievements. At on the other hand, inaano natin yung ano bang yung exact na, nakalimutan yung exact na term. Pag may mga tao na hindi, sa other side, opposite naman, na hindi nasusunod yung mga, parang the opposite naman, na we call it out. Na hindi tayo mag-shy away from feedback. So, ganun. Kasi I think that's very powerful. As a group ka. Na we acknowledge yung mga small achievements ng isa't isa. We recognize them. Yung mga small ways na yun goes a long way. More than the material things. I think that's something that we can na hindi na madaling gawin for us. So yung maliliit na bagay na yun, kaya natin gawin, hindi kailangang sobrang effort or ng pera para magawa yun. Pero ang laki ng impact nun as a group, as a circle. So acknowledge people na na-achieve yung mga habits, good habits nila. And then call out people and hold them accountable. Just like what Earl does to me, di ba? May reminder, di ba? And then we celebrate with them when they achieve things. And then call out people. Kumbaga, remind mo lang sila, parang hindi na tama yan, without shaming, ha? Pwede rin shaming. Binawi. Pwede rin shaming. Whatever Shame, works for shame. you, Ganun. ganun. Whatever works for you. Siguro, ganun. Hindi yata. Ibibitay mo lang yung bell. So yun, I think that's something that we can practice as a group. Road to kulto na ito, guys. Oo, kasi din mo ate, nagbalik loob na si May Chan. bago na nga tayong recruit eh. May bago na tayong recruit si Chan. Alam mo kung anong pangalan ng grupo na to? Team Bad Breath. Kasi syempre wala pa tayong kain. So Bad Breath tayong lahat. Ganun. O, diba? Ang ganda. Maganda to. Maganda tong grupo na to. Nakakatuwa. Okay. Anyone else? Kuya Earl, Chan, Pepper, Joel, Jel, Eloisa. Bakit binalikan hindi pa natin sa presente? May naalala lang ako kasi sinabi ni Chan kanina, para to sa chapter 14 na, before ako mag-add lang doon sa chapter 15. Kasi na-mention ni Chan na nagsisave na siya, di ba? So, kasi nga yung apps, hindi ko lang sure kung ano yung mga libreng apps sa Pilipinas right now. Pero kasi yung gamit mismo naming bank dito sa UK na ginagamit namin pang purchase, meron na siyang parang financial statement. Ayun, May financial taray. statement na siya every month. So, alam mo kung saan napupunta yung mga ginagastos mo. Nice. Tapos at the same time, pwede mo na rin i-automate yung savings kasi ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang siya dun sa parang magsiset up ka lang ng savings account, tapos ilalagay mo na lahat ng extra change, mapupunta dun. Ang galing! Ganon. So, Meron- sobrang cool nun kasi hindi mo mamamalayan nakaka-save ka na. Alam niyo yung yung mga butal-butal. Kunyari, 80 pence. Kapag may 80 pence na butal, mapupunta na yun automatic dun sa savings. Kung ilang transaction ka sa isang buwan, hindi namin napansin last year, umabot kami ng, mula mula October hanggang December, umabot kami ng 100 plus. Kasi yun yung pinang Christmas New Year namin. Ang Sa grocery. galing! Ang galing! Meron yan dito sa Philippines. Ang masasuggest ko is either GoTime. Tatlo pala. GoTime, Union Bank, tsaka Security Bank. Sa Security Bank, kada pumapasok yung sweldo ko before, nag-build kasi ako ng EF, Emergency Fund, na kung sakali na wala akong trabaho, may EF ako. So, automatic, pumapasok yung pera doon. So, hindi ko na nakikita na nangyayari na nabawasan na yung sweldo ko, ganun. Kasi pumasok na siya dun sa savings. Yung Union Bank naman, meron siyang, parang si GoTime, may parang buckets siya na pwede mong paglagyan ng pera. Pwedeng auto-debit, papasok na lang dun sa account. Tapos, Ayun, ganun siya, Ate Pepper. Ganun yung dun sa bank namin dito, Revolut.
So, gagawa ka ng mga savings buckets or kung para saan man sila. Tapos pwede mo siyang i-auto debit. Wala lang, cool yun, promise. Pwede Makaka-help. naman. Tapos, alam mo dahil nga dyan, na-remind ako na i-download yung Money Manager. So, nandun lahat ng mga, kung ano-ano yung so, budgeting, meron siya. Tapos, meron din siya yung expense. So, pwede mong ipaglaban. Ipaglaban ba tawag dun? Ipag-compare. Ipag-compare kung nami-meet mo yung budget mo versus expense mo. Tapos, makikita mo din kung saan mo kinuha, saan mo nilagay, ganon. At saka categories kung saan ka magastos. Ayun. Ang galing! I-explore ko nga yung Union Bank. Yeah. Hindi pala auto-debit doon. Akala ko mano-mano. Sa GoTime naman, pwede ka mag-set ng goal. Tapos, makikita mo kung na-reach mo na yung goal sa auto-debit. Ah! O, di ba? May mga ganyan na ngayon. Yun yung use technology. Pero dito sa chapter 15 dyan, ang ko dito is, parang mainipin nga kasi yung utak natin. Di ba mainipin tayo when we're setting new habits and we're setting goals. Parang, kailangan matutunan mo rin kung paano mo uutuin yung sarili mo. Yun siya di ba? Uutuin mo yung sarili mo. Kailangan mong utuin yung sarili mo actually sa totoong buhay. Parang utuin mo yung sarili mo kung ano ba yung mas to a better you. Parang kunyari pag sa dieting, ako kasi hindi ako fan nung gugutumin mo yung sarili mo. Mm-mm. So, ang ginagawa ko is yung volume, yung ng volume. So, kailangan mo kumain ng gulay, ng prutas. Kasi kapag namimit mo naman yung volume requirement mo, hindi ka naman mamumblema dun sa diet. Yung mga ganun. So, yun yung mga ways to trick yourself. Tapos yung kumain ka ng low calorie dessert. Ganun. Para lang hindi mo hindi mo ma-deprive yung sarili mo. Kasi the more na ma-deprive mo yung sarili mo, the more mo rin na i-revenge. Kagaya ng ginagawa mo, yung tinitrick mo yung sarili mo na kailangan meron kang once kapag nag-lose ka ng weight, yung bibili ka ng something. Meron din akong ganyan na every month, meron akong allocated budget for wardrobe. Di ba ang saya? Parang i-look forward mo siya. Kailangan ko ng mga business clothes tsaka mga bagong damit. Yun lang. So, mo lang gusto ko din ng business clothes. Pero hindi ko kailangan. Malay mo naman, hindi mo rin masabi. Upper body lang. So, naka-blazer ka lang, pero naka-panty ka sa baba. Gano'n. Bawal tumayo. Kasi upper body lang yung business clothes mo. Tama. Parang hirap. Pero, okay, thank you, Kuya Earl. Chan, Joel, kayo, ay, naku, si Joel kasi kakabasa lang yan ng chapter 15. So, solid yung takeaway niya ni Joel. Sa akin po, as a person, it's better to live life with people. Paano pag animal? Paano pag as an insect? Siguro ate, pinaka-striking sa akin yung identity. Kasi nandun ako, to be honest, nandun ako sa part ng outcome So, hindi ko pa siya naisip sa identity. Kaya nga, standardize muna ako sa pag-exercise. Kasi hindi ko nakita yung sarili kong muscle man. Pero alam ko, importante yun. Gusto ko. So magiging trans na ako. Nagta-transition ako sa pagiging I identify myself as an exercise person. Ina-identify ko yung sarili ko. So, yun yung key takeaway ko. Hi, I'm Joel. I'm an exercise So, person. instead na trans fat, isa kang trans fit. Yes. Tara. Lahat trans na ako. Lahat na. Feeling ko magpapalito tayo. Hindi na tayo bini. Trans na tayo ngayon. Pero Isusuportahan natin si Joel.
nagets ko yung importance talaga. Kasi kung hindi mo nakikita yung sarili mong ganun, it's just, parang ano lang siya. Parang, wala lang, mawawala din yung habit na yun. Ba ako, isip ko dati Dota player ako, araw-araw for 10 years, nagdo-Dota ako. So, identity ko, gusto ko mag-champion. Pero late ko na siya na let go. Naging habit na talaga. So, yun, siguro sa lahat yung sabi nga ni Ate Elo yung ang tawag niya doon, kailangan with yung gusto mo, yung gagawin mo, ang tawag doon, with intention. So, papalitan ko identity ko. Magta-trans up ako. Transfit ka na ngayon. Yes. Yan lang po sa akin. As a trans fit. Alam mo, may naalala ko. Kasi sabi ni Earl, yung mamanipulate mo yung sarili mo, ganyan. Or tutuin mo yung sarili mo. Bigla ako naalala when I was starting sa, as a quality coach noong 2014. Yung dati kong boss, parang inuto niya kami somehow. Kasi on a weekly basis, magmi-meet kami, group kami, parang 5 kami sa team niya. Tatanungin niya kami, what are your wins this week? Ganyan. So, mag-share kami. Pagka-share namin ng wins namin, mag-ice cream kami or basta very minimal activity na ililibre niya kami, ganyan. Kami naman, ay, kailangan pupunta tayo kasi Kailangan may wins ako. Oo, kailangan may wins ako this week. Tapos may libre ako ice cream, ganon. Okay. Hala, bakit hindi ko siya naging boss? Gusto mo siya. Gusto ko siya. Gusto ko na ice cream. So yun, parang feeling ko na manipulate niya kami, pero I think that's good manipulation. For the better. Kasi may wins kami every week. Ayun, Parang, naalala ko. pero hindi tayo sure ko for the better kasi baka nagka-diabetes kayo every week ice cream. Yun lang naman. Minsan, pandesal, ganyan. Kaya, Pandesal. alam mo, every week ice cream solid gano'n. What are your wins? Ganito po, roadblocks mo? Tinonsillitis po ako last week kasi nag-ice cream tayo. At least nag-enjoy kami. Totoo. Masakit yung nalamunan mo, pero nakalibre ka na Ang ice cream. roadblock mo na Yun kami, yun. formin ka na. Mindset After lang. Okay. Chani, ikaw, anything you'd like to add? Wala naman. Okay, thank you, Chan. Ay, okay lang. Sa akin, okay lang. Hindi ako gagalit. Ako naman, ang ginagawa ko po ngayon ay pag hindi ako successful na nakapag-fast for the week, tumatambay lang ako sa bahay pagdating ng weekends. Pero pag successful po, pinipilit ko either manood ng sine o kaya lalabas with friends. Akala ko ganun. samgyup. Magbubuffet sa weekend. Kasi nakapag-fasting. Di ba? Nawala rin. agad. Buwing-buwi. Pero immediate reward. Immediate satisfaction yun. Chan, di mo naisip. Tsaka doon naman sa finance stuff, kahit alam kong kaya ko kunyari bumili ng ganito immediately. Pag nakikita ko Bumili na, ng kotse, grabe. Grabe naman si Chan. naman, Bumili ko 3 bahay. Immediately. Tatlo. Here's my money. Take it. na kunyari bala ko po mag-driving lessons, pero di ba medyo costly yung Let's driving go! lessons. Hindi ko siya ginagastos. Hindi ko ginagastos yung nung previous month ko ng kinita. Kailangan meron muna akong kitain for this month para yun yung papanggastos. Yan. Nice. Good job. Alam ko na kung sino ang hold upin ko sa Adipolo. Kaya sinisipag ako kasi wala akong pera. Inisip ko agad na wala akong pera this month. Para wala kang kasi pag bored tayo, ano kaya pwede kong gawin sa pera ko today? Oo. Pag alam mo kasing meron kang kaya mo siyang gawin, True. gagawin mo agad. Okay. Thank you, Chani. Ay, si Jel. Jel, ikaw baka may take away ka. Pero okay lang kung wala. Hindi ako namipilit. Nakikinig lang ako sa inyo. Pero Okay. naman, wala po. Salamat. Thank you. It's okay, Jel. Kasi tinanong ko yung AI, kasi itong presentation na to, ginawa ko rin to sa Gamma. So sabi ko, what strategies can you parang suggest to
no, to feel yung immediate satisfaction for habit building. Tapos medyo gamified siya. Parang nung binabasa nga, parang Duolingo. Kasi mo, unlock virtual badges. Duolingo yan eh, trophies for reaching milestones in your habit journey. Tapos leaderboards daw. Compete with friends or community members to see who can build the most consistent habits. As a progression, track your habit streaks and unlock new features or levels as you maintain your routines. Diba? Duolingo to eh. Tapos rewards, earn points, coins, or other virtual goods that can be redeemed for real-world prizes or experiences. But basically, one of the reasons why kinuha ko to is parang feeling ko kasi yung community din natin dito sa VC, medyo gamified type of people. Nag-enjoy tayo and nag-thrive tayo sa healthy competition. Again, healthy competition po. Wala naman po sore loser, so happy ako doon. Kasi meron tayong camaraderie, hindi ko na i-suspend. Pero I think we have that. I kind of feel it, ganon. So, ayun, parang yung nung binasa ko nga, nakita ko yung leaderboards na part. And naisip ko nga yung group natin or yung community or environment na binubuo natin sa book club. Not even sa book club, pati pag nasa Discord tayo, pag magkakausap tayo or even magkaka-meeting tayo or we're talking about work. We're trying to build a community wherein aside from striving to be good at what we do, parang we look forward to each and everyone's victory. May it be a victory related to your career, to your personal life, or mga milestones na gusto mo ma-achieve. So, it's nice that we prime our environment in a sense na yung environment po mismo yung nag-help sa'yo to sustain or to keep yung habit mo. So, yun nga, birds of the same feather are the same birds. For the same words. Diba? So, if you identify yourself as a person who has good habits, you have to surround yourself with people who also has good habits. So, yun lang. Wala lang. English lang. Takeaways. Consistency is key. Anticipate challenges. Kasi ng brain natin. Make it fun. Games. Thank you po. Bye-bye. Okay na po tayo. Ay, may nag-raise ng kamay. Go, Joel. Take it away. Take it away. Thank you po sa pagsali sa akin sa community kahit second ko pa lang po ito na pag-attend. Salamat po. Kasi I identify na myself eh. Na-identify ko. Part na to na identity mo. Yes. Dito natin maano kung gaano ka ka-sponge ko lang. Kung gaano ka makaka-absorb yung mga natutunan mo dito. So, Yes, let's Ate. see how the magic unfolds. Watch nyo lang po ako and kung paano ako mag-transition. So, start ko siguro sa YouTuber, hormones watch po nyo na para slowly lang. Thank you po. Mag-subscribe kami sa channel mo, B. Metamorphosis. Metamorphosis. Channel mo, B. Ayun lang po. Anything else? Thank you po. Meron pa po ba? Good job, guys. Good job. Good job, Jana. Thank you po. Saan nakalagay dito anticipate challenges? Kasi nga, yung brain natin, minsan kailangan talaga natin utuin. Kasi questionin pa niya tayo. Parang nahihiya ako sa kanya. Uy, ko ba talaga yan? Ganon. So, i-anticipate nyo na. Tatagan nyo lang yung loob nyo. Anyway, yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Have a great day. Happy Friday. Bye-bye. Happy Friday, Martin. Have a Happy good day. Friday po. Job well done po. Thank you, Chan. Thank you.